Magandang araw mga classmate at welcome dito sa Rugby Farm. Dito tayo ngayon sa aming gradas. So kung nakikita nyo sa likod mga classmate, dyan ko lang kinikiping yung aming mga students, no? So, andyan pa sila kasi may apat pa na nandyan lang muna namin nilagay mga classmate kasi kakatapos lang namin ng paligsahan. So, yung mga ginamit ko classmate, andito sa harap nyo, no? Isa-isahin natin to. Unahin natin tong ito, Ballplex KQ, no? Kung paano namin binibigay, tandaan nyo mga classmate, pagkatapos ng before sila i-review, ngayon magbibigay na kami, kinabukasan review. Ganun lang kasimple mga classmate. Mega B12 twice a week, bahala na kayo mag-schedule, no? Basta palitan lang yan sila. Mega B12 twice a week, Promotor 43 twice a week, tapos Calce X din twice a week. Wala lang akong sample dito, naubos na at tinapon na yung karton. Ngayon, itong Vitamax, every week po siya 0.3. So madali lang siyang sundan classmate. Actually, napaka-basic niya lang, no? Kasi after na madilaws or every week kasi paligo classmate bibigay kami ng 0.3. After ng sparring, after ng review, paligo, bibigay kami ng Vitamax 0.3. Then pag nagpaligo kami, ito naman ang gamit namin, Zero Might, no? Yan. Then isang purga sa preconditioning gamit syempre yung astig. Andun na naman sa bahay, pati yung Amtil na Mrs. Rugby na sa likod ng camera. Hindi niya dinala. No? Kasi para hindi daw dito kung saan lang nilagay. Ngayon, magbablog ako, wala na akong sample. Basta, ang pagbibigay ng Amtil classmate, check nyo. No? Kung sa tingin nyo, pangit yung panahon, sunod-sunod yung ulan, pwede kayo, kahit kada paligo nyo, mag-flashing din kayo. No? Tapos itong Rispigin 15 drops. Ginagamit namin to, pre-con pa lang, twice a week pa din, no? Isisingit-singit nyo lang yan kasi ito mga classmate, pag nagbigay ako, example, nagbigay ako ng Promotor 43 ngayon, sa gabi after ng nagbibigay ako ng Rispigin. No? Sa preconditioning at entrada pa lang ng pagbibigay natin sa ating mga students ng vitamins na to, kahit isang drop lang muna classmate, sa preconditioning lang then after 1 week, next na cycle is 2 drops na. Hanggang 3 drops lang po ako dito. Rispigin 15. Bakit nagbibigay ako ng Rispigin 15? Marami siyang nakalagay dito Kaso, hindi naman natin maintindihan to lahat. Kahit ako nga yung terminology dito mga classmate, kasi hindi naman ako doktor. Pero may content siya dito na vitamin K. No? Upon research, ang vitamin K, yun po yung parang vitamina doon sa, tama ba itong explanation? Yung brain. No? Mas nagbibigay siya ng sapat na oxygen doon sa brain. Ang purpose noon, once na maganda ang oxygen dun sa brain, mas titibay yung ating mga students. No? Kumbaga, pangpatibay ito, pangbasahan to mga classmate, vitamin K. No? Bago pa lang ako sa Excellence, bago ako nagawa ng farm, may nakausap na ako si JJE South Star Game Farm na kung gusto mong matibay, ka ng vitamin K. Which is, nakita ko dito sa Rispigin 15 drops. No? Then, kung maka-invite tayo ng taga-excellence, ipa-explain ko to sa kanila talaga, isa-isa. No? Kasi hindi ko kaya classmate Although, andito yung mga contents, yan, mga ganyan, yung tocopherol acetate, pangamic acid, selenium, no? Mayroon pa siya dito. Basta madami, yan, no? May vitamin K siya. Ginagamit natin to kasi marami nagtatanong sa Rispigin 15 kung paano paggamit. Sa keeping naman, ginagamit namin to, keeping 3 drops po siya every morning.
kasabay niya ang Volplex KQ. Kung nakita nyo doon sa vlog ko, 2 beses nagbibigay ng Volplex KQ sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ngayon, kasi loaded na yung preconditioning ko hanggang sa tinatawag natin na 21 conditioning, hindi ako nagbibigay ng 2 tableta na Volplex KQ. Isa lang ang binibigay ko, classmate, no? Kasi baka hindi natin alam eh. Titingnan natin ng maayos, no? Pero sinubukan ko siya ng 2 tableta sa isang araw, hindi naman lasing yung manok. Masakit lang sa bulsa. No? Pero ngayon na may financier ako, syempre, medyo malakas na loob natin sa gastusan. Pero ang pagbibigay ko nito ng Volplex, honest to goodness, sa day of keeping, sa umaga lang ako nagbibigay. No? Kasi papartneran ko pa siya ng Respigen 15. Pagkasubo ko doon ng Volplex KQ, kain sila, painom ng tubig kung ilang dips yung diskarte nyo, Volplex KQ, sabay Respigen 15, drop ulit. Huwag nyo muna i-keeping. Dinadrop ko muna. Kahit mga 10 minutes, para lang hindi siya mag-stagnant yung Respigen 15. Mag-circulate lang. Pag once ma-circulate na, drop na namin. Ayos na yun. Ito, last, Reload Plus. Reload Max, kasi bago na ngayon. No? Mas pinatibay na siya, mas maganda siya kasi may, ano siya, L-carnitine, glucose, electrolytes. Itong tatlo na to mga classmates, yung L-carnitine, glucose, plus electrolytes, yung mga vitamins na yan, yan talaga ang kailangan sa 21 days conditioning or sa pre-conditioning. No? Yan ang pinaka most important. So, pwede nyong i-produce yung L-carnitine, glucose, electrolytes, lalong-lalo na sa day keeping, no? Kasi dapat mas maganda siya, yung glucose is yan yung sa carbo loading yan. Makukuha din yan. No? So, electrolytes, siyempre may mga products tayo na may electrolytes. Gamitin nyo na yung gusto nyong gamitin dyan mga classmates. L-carnitine, yan. Hindi ko gaano ma-explain ng malalim. So, focus tayo dito kung paano ko ibigay. No? Nagbibigay ako ng Reload Plus bago keeping sa gabi. Doon ko sila binibigyan. Kasi, baka masubraan ba? So, 7 drops ako, gabi lang. Gabi lang siya, classmate, 7 drops. Then, after ng, pupunta na tayo ng school, no? Example, ano ko yung ginawa namin? Kasi yung biyahe is almost 1 hour. 40 minutes to 1 hour, depende sa takbo. Kasi hindi ako nagpapatakbo sa kotse ng mabilis. At yung aircon ko doon sa loob, saktuhan lang. No? Yung hindi naman sobrang lamig. Sakto lang. Para hindi mag-dry up yung ating mga students. Ang ginagawa namin dito, alas 3, gising na. Sabi ko sa mga handlers, 3:30, dapat nakadrop na yung ating mga students. Then after 30 minutes, pagka-drop ng 3:30, mag-drop sila, magbawas, magtae sila. Magbibigay na ako ng Reload Plus Max. Makatae lang sila ng isa. Then, balik ulit sa drop. Antay natin, mga 30 minutes ulit. Exactly 4 AM, sibat na kami. Larga na kami. Ito lang ang binibigay ko, classmate. No? Conforme yan, Kung sa tingin nyo, mga classmate, sa amin kasi dito, medyo ma-moisture, may yung outer moisture, maganda, may hamog. Kahit dito lang sa loob ng limbering area, hindi na ako nagbigay ng tubig. Then kung sa tingin nyo naman na dry ang ating mga students, pwede kayo magbigay ng 1 dip or 2 dip, no? Para sa pang-consume nila sa biyahe. Ngayon sa amin dito is 40 minutes, medyo malapit lang, enough na sa akin yung Reload Plus Max. Depende pa rin yan mga classmate Kung dry up ang manok, pwede kayong mag-dip ng 1 or 2. Walang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi matagal pa yung exam nila. Doon na kayo mag-adjust sa pagdating ng school. So, nakuha mga classmate. Then pagkadating, ito.
Pagkadating, nasa box sila. Ang nangyari doon, hindi pa kami prepare eh. Kasi walang lagayan ng mga students kasi binagyo. Sira yung kanilang mga house doon. So, naging kung saan-saan kami magpwesto. Nandun lang sa box yung ating mga alaga. Mas maganda na hindi natin galawin muna kasi steady lang muna sila doon. Hindi sila ma-stress. No? Kasi hindi naman ganun kahaba yung mga classmate eh. Nung na-prepare na namin, tsaka namin drain up sila. Dapat kasi linisan muna natin yung area. Nung malinis na, tsaka kami nag-put up ng limber and matting, drain up muna namin sila, bigay ulit ako ng Reload Plus Max. 7 drops mga classmate. Walang tipid-tipid yan. 7 drops talaga yan. Pag sinabing 7 drops talaga ang binigay ko, hindi 5. Hindi 5 drops, hindi 3 drops, 7 drops. Then, alas 5 or mga 5:15, mga ganun yun eh. Balik namin sila sa keeping. Pahinga na sila. Nag-drop pa sila ulit doon. Tsokolate na yung nila. Relax lang muna sila. Kasi may mga 2 hours or 2 hours and a half pa yan na process bago sila mag-empty. So, keeping ulit sila. Then, 6:45, yung unang mag-i-exam, tsaka yung hanggang pangatlo, yun lang muna ang drain up namin. Pagka-drop niyan, timbang, kung ma-check na. Kasi yung space classmate eh, hindi siya pwedeng isabay lahat eh. So, 3 lang yung i-maximize namin. Then, pagkatapos ng timbang, ganyan-ganyan, tingnan, pakain. No? Depende mga classmate. Kasi yung nabawas doon sa 80 grams ang binawas ko doon sa araw na exam na yon, 80. So, wala na silang breakfast. Relax lang muna sila kasi kabado ako doon mga classmate eh. Balik ko muna sila, then yung 2 ulit, drop, timbang. Medyo, ang ibabawas ko pa sa araw na yon is 40 grams. Yung iba naman is 30 grams na lang ibabawas ko. So, 30 grams at 40 grams ang adjustment. Balik ko ulit sila sa keeping. Alas 9, drop ulit kami after 2 hours. Alas 7, mga 9:30, drop ulit sila. Pagka-drop nila, tingin ko mga classmate is nagbaba. Yung iba, 25 grams na lang yung hahabulin ko, which is nawala na yung kaba ko. Yung iba naman, 20 grams na lang. Nagbigay ako ng saging. Yun lang ang pinakain ko, classmate, saging lang. Walang tubig, wala lahat. Saging lang. Bigay akong saging. Drop ko, kiniping ko ulit sila. Then, 11, nag-drop ulit ako after 2 hours. O 11:15, mga ganon. Basta 2 hours talaga yan. Sharp. Drop ulit ako para ma-monitor ko yung timbang. Yung pang-last ko na exam is 15 grams na lang, no? Na-monitor namin yon. Yung first exam ko is 15 grams din. So, hindi pa rin ako nagbigay ng pakain. Hinayaan ko lang mga classmates. Basta paghipo ko is good, maayos pa. Kahit hindi ko na pinakain kasi 15 grams pa eh. 2 hours na lang ang 2 hours na lang and a half yung duration para ma-exact ko siya sa kanyang timbang. Ngayon, pagkadating ng alas 2, 1:30, exacto limber ako. 1:30 nagsabi na tari na. No? So, yun. Eksaktong-eksakto yung timbang ng ating mag-i-exam mga classmate. Pero dumaan ako sa kaba at wala silang breakfast talaga. Pati yung second exam ko, walang kain yun mga classmate. So far, nanalo yung first exam, hindi pinalad yung second exam, pero yung performance, wala akong masabi. No? So, i-ano ko naman yung paglilimber na. Okay, example, fight number 4 ako na-risked yung number 1. So, 2-3-4 limber. Pagka limber dyan mga classmate, drop ang manok. Limber na yan.
Pag once na mag-ipot siya, bigay ako ng ng reload max. Then, kung 2 minutes at hindi siya nag-ipot, kung kasi baka antayin nyo mag-ipot, tapos hindi na pala siya mag-ipot, kasi na nga siya tsokolate na nga siya mga classmate Sakto lang din yung saging na binigay ko. Magbigay pa rin kayo, kahit hindi siya mag-ipot. Ibigay nyo pa rin. Ngayon, pagkabigay dyan, pakitaan nyo ng alaga. Ganon nyo para ma-check nyo rin kung baka nangayaw o whatsoever. Ma-check nyo yung diskarte ng kung baka nangayaw siya ba. Then, balik nyo sa drop. Then, pakita-kitaan nyo dun sa medyo malayo, medyo malapit. Pag gumano ng manok at magkaroon ng reaksyon, huwag nyo nang istresin. No? Okay na yan. Hayaan nyo siya maglakad-lakad dyan, mag-standby dyan, patayo-tayo na lang yan. Then, pakitaan nyo ulit para mag-circulate lang to. Huwag masyado ang classmate ayos na yung mild-mild lang. Then, magtatari na. No, tari na, 2, 3, 4, pagtari doon. Then, may pila pa kasi ng classmate kasi pag akyat ng unang exam, hindi naman agad-agad yan, start na kasi ikakasa pa yan So, saktong-sakto lang, more or less 20 minutes bago kayo aakyat doon. So, mahihit natin yung 30 minutes, no? Kung aabot ng 30 minutes, mas maganda talaga siya. Kung hindi siya aabot ng 30 minutes, mabilis lang yung after ng pagkabit ng tari, then, mga 15 minutes lang, bawiin nyo doon sa ruwida. Pagalawin na. Pero huwag nyo na isampi-sampi na madami. Basta kahig, lakad, patuka, gano'n. Lakarin lang nyo na huwag naman umabot sa punto na sobrang hingal. No? Kung humingal man konti, okay lang yan. Bitawan nyo na lang yan. Lakad-lakad na siya hanggang sa mag-cool down. No? Para ma-circulate lang to. Makikita nyo yung performance classmate. Yan. So, the rest is history na lang mga classmate. Nakachamba tayo ng 4 points. No? So, nag-runner up ako. Yung team rugby, nag-runner up kami. At thank you Lord, syempre. At ito, Reload Plus Max sa araw na. Hindi na ako nagbigay ng kasi wala silang kain No? Malakas kasi magtunaw to ito. Pag once nagbigay ka ng Ballplex, KQ, masisira yung pointing ko. Kasi yung binigay ko na saging is may kakibat na oras yun yung dami niya. Yung dami niya, classmate, siguro mga 2 grams lang yun. 2 to 3 grams lang. Hindi siya madaming. Kasi napapansin namin, pag pinakain kasi ng saging, busog sila na parang wala silang kinain, hindi maano yung timbang nila. Nag-drop yung timbang nila hanggang sa nakuha namin yung good weight. Pero next time, hindi ako sanay doon sa 80 Nabigla na lang ako doon na basta may sitwasyon doon na bakit naging 80 yon. Kasi ang normal ko na bawas mga classmate is 60 grams lang. 60 grams, 70 or 50. Depende po sa ating mga alaga, no? Ang pinaka-ideal dyan, 50 to 60. No? Depende pa rin yan sa kung saan kayo masanay. Pero doon nila ako nagre-range 50, 60. Then, okay naman. Sa awa ng Panginoon. So, hopefully mga classmate, no? May natutunan kayo. Kung mas magaling kayo sa akin, hindi kayo maniwala, huwag nyo nang gayahin. Nagpapanalo na nga kayo. Sisirain nyo pa yung sistema nyo sa conditioning at sa mga gamot. Okay na yan. Ito is sharing lang to para to doon sa mga followers ng Rugby TV, Rugby Farm, na gustong malaman kung paano yung mga gamit nito. Hindi to doon para sa mga magagaling. No? Ito doon sa mga solid followers lang na nagsisimula pa lang. So, yun lamang po. Pag excellence mga classmate, subok na magaling. Number 1. All right.